Tignan mo nga si Ate Nida. Maganda ba si Ate Nida? Maganda. Ay, maganda. Ano sasabihin mo sa kanya? Maganda nga siya. Maganda siya. Kausapin mo ha. Bibida maganda ka rin. Nahiya siya. Aawayin ko siya. Pag niligawan ka niya, awayan mo. Hindi naman. Basta balita na para bang maasot po sa kami. Nung bagong dating ka dito, di ba? Matapang ka pa. Tinida, bakit pag pinag-uusapan ang tatay mo, parang nalulungkot ka, parang nasasad ka? Bakit? Kahit sabi mong sanay ka sa hirap ng buhay ko, may malupit naman na sugal. Sumusugal ka sa hindi mo alam para bang ang hirap nakabuo ng isang paa mo sa hukay. Baka may gusto kang hilingin kay Daddy Frankie. Problema? Wala naman akong problema eh. Problema ko sa sarili ko. Yung mga kapatid ko, lahat naman kaming magkakapatid, may mga problema. Ako lang yung naiiba sa kanila sa lahat dahil pabigat ako. Di ba? Basta laban lang. Wala nang pag-asa. Hindi ka namin pababayaan, di ba? Sasamahan ka namin sa laban mong ito. Hindi ka namin iiwanan, okay? Na maririnig. Kape tayo, kape. Ganda nga eh. Oh. Saklay mo. Tinida, sinong idol mo artista? Idol ko. Oh. Sino pa ba? Piolo Pascual. Ayun. Eto, si Dieter Ocampo. Agoy. Oh. Peter Ocam. Oh, si Dieter Ocampo yun, tingnan mo. Puyat lang kasi. Pagod ka kamotor. Pagod puyat. Pero makatulog na 3 gabi yan. Dati ganun ng mukha ko kaso nalulo ako eh. Oo. Wala. Nanuno sa punso. Oo. Diretso mo Baka pa. ako din nanuno sa punso din dito. Nanuno ka rin. Dito sa ulo na. Pero unti-unti nang bumabalik, di ba? Hindi ko alam. Si Kuya Oliver, sinong idol mong Nanuno artista? sa punso ko dito sa ulo. Ano wala? Meron. Di ba may sinasabi ka? Anong pangalan mo? Sino? Sino ikaw? Hindi ko alam. Si Richard Gomez ba? Okay. Baba mo yung kape mo ah. Gabi Concepcion. Ayun. Si Gabi Concepcion. Pangalan? Sino? Ha? Pascual. Gabi Concepcion. Hindi, ang idol ni Kuya Oliver yata si Chian. Chian. Idol mo ba si Chian? Hindi. Ano mo si Chian? Kamag-anak. Kamag-anak. Si Si Mami Rochelle, idol mo ba yan? Hindi. Let mo na! Ayaw mo kay Mami Rochelle? Tignan mo nga si Mami Rochelle, oh. Namumula. Oh. Ayaw mo na sa akin? Pag tayong dalawa lang, gusto mo ako. Hindi. Pahima-sima sa kamay. May masing sa Kanina naman katawagan ko yung misis ko tapos sabi niya, misis mo yan? Hanap mo nga rin ako. Sabi ko nga, Ayaw mo ilapag dyan, dito sa lamisa. Lagay mo dito sa lamisa. Lagay mo dito, Kuya Oliver, dali. Lagay mo dito sa cup. Ay, lamisa. Yan. Huwag mo ilalapag sa simento. Ayan, tabihan mo si ano. Si Ate Nida. Smile. Tignan mo nga si Ate Nida. Maganda ba si Ate Nida? Maganda. Ay, maganda. Ano sasabihin mo sa kanya? Maganda nga siya. Maganda siya. Kausapin mo ha. bibida maganda ka rin. Nahiya siya. Aawayin ko siya. Pag niligawan ka niya, awayan mo. Hindi naman. Basta balita na para bang maasot po sa kami. Nung bagong dating ka dito, di ba? Matapang ka pa. Ngayon, hindi na. Alam mo rin yung ginagawa mo, Ate Nida? Pag minsan, hindi ko alam, siguro nasasagap ko. Tulad ngayon, dami natin. No. Para bang nawawala ka. Nawawala problema pag marami kang kausap.
Hindi. Di ba ang dami niyo? Para bang nawawala ka, ano ba yan? Para kang aso. Siguro Ate Nida, sa dami ng mga ginagawa mo, kung saan-saan ka nagpunta, problema mo sa tatay mo na nasa malayong lugar, kaya siguro nagkakaganyan ka, no? Hindi nyo talaga mapabalik yung tatay mo dito sa Pinas? Ha? Di, gusto nila. Ha? Nagugulat ako sa mga ganyan na tanong. Hindi yan Pero Ate Nida, umaasa ka pa rin na makakasama mo ulit ang iyong tatay. Ewan ko, di ko alam. Ay, hindi na kayo nakakasiguro kung makakasama mo pa yung tatay mo? Di ko nga alam. Yung mga kapatid mo, anong ginagawa nilang paraan para mapauwi ang tatay nyo? Ewan ko. Ha? Ewan ko. Pero syempre, ikaw yung inaasahan, di ba? Kasi ikaw ang dalaga. Walang pamilya. Di ba? Tinida, bakit pag pinag-uusapan ang tatay mo, parang nalulungkot ka, parang nasasad ka? Bakit? Di ko alam. Hindi mo alam. Huwag kang mag-alala. Nandiyan naman si attorney. Si attorney. Attorney. Attorney Oliver. Attorney Tablatalo. Attorney Lopez eh. Siguro, paano ba siya, Attorney no case. Si tatay ko, Oh. paano ba siya yan? Alam niya na, pero hindi maiwasang malungkot siya para sa mga anak niya. Ay, ganon. Ganun talagang buhay eh. Sugal ba eh. Oo. Para bang meron din siyang sama ng loob, pero dinadaan na lang ba sa alak ba? Ah, nagiinom din pala si Kasi tatay? wala siyang magagawa. Ganun talaga yung buhay. Kasi mahirap din sila. Pero lalong mahirap din nung nag-asawa siya. Tapos problema pa sa anak. Sino pa naman magulang na hindi ganun ba? Na malungkot siya. Pero kilala ko si tatay ko. Hindi ko masasabing matibay siya o ano. Basta ganun lang ang buhay. Ngunit hindi maiwasang yung hindi ba maiwasan yung nag-iisip siya ng hindi maganda. Na kahit doon lang sa bahay namin. Tapos siyempre yung mga kapitbahay doon na parang ewan ko kung tatay ko ba siya o nawawala. Parang katulad ko din, kung anak niya din ako, ngunit hindi na ako ito. Kasi nag-iiba ako. Para bang nakikipaghabulan kami. No? Hindi naman sa masasabi kong future, na gusto lang namin, simple. Di ba yung sinasabi nila future, yung sabi na yung tulad ng niya, gustong mag-artista, gustong yumaman, gustong lahat, hahamakin eh. Kaya yun. Di bali, at least nagiging... Pero may tiwala naman ako kay tatay ko, pero hindi siya strong na na matibay. Mahina rin siya katulad ko din. Ba't mo nasabing hindi strong si tatay? Sa anong mga bagay siya napanghihinaan? Panghinaan si tatay ko. Isa na, number 1, kasi wala na si nanay ko kundi sa buhay. At pangalawa sa anak niya. So ibig sabihin, Kaya, kahit gano'n na siyang matanda, hindi naman niya inaano yung kasi siyempre sa anak niya nga, tapos sa mga apo niya na. nasaktan ka rin ba nung nawala yung nanay mo? Tapos nakita mong malungkot yung tatay mo? Ba't ka umiiyak? Laban lang. Kaya natin yun. No? Basta may awa ang Diyos. Diba? Hayaan mo. Kaya sabi mong sanay ka sa hirap ng buhay ko. May malupit naman na sugal. Sumusugal ka sa hindi mo alam para bang ang hirap
nakabuo ng isang paa mo sa hukay. Tapos mahirap tumawid. Kaya kahit sabihin mo, alam mo yung hirap ng buhay, hindi mo masabi, hindi maintindihan kasi napakahirap ang sugal. Sabong. Kahit sabihin mo wala ka manong kayamanan ba? Mm. Basta nabubuhay kang gano'n. Basta kaya natin yan, no? Dito naman si Mami Rochelle kaya si Daddy Frankie. Hindi ka namin pababayaan hanggang maging okay ang lahat, di ba? Ngayon, unti-unti na nagiging okay ang buhay mo. Anong hiling mo or anong gusto mong mangyari sa buhay? Yung bagay na magpapasaya sa'yo para makalimot ka sa mga problema mo. Baka may gusto kang hilingin kay Daddy Frankie. Problema? Wala naman akong problema eh. Problema ko sa sarili ko. Yung mga kapatid ko, lahat naman kaming magkakapatid, may mga problema. Ako lang yung naiiba sa kanila sa lahat dahil pabigat ako. Nahihirapan sila. Hindi, wag mong isipin pabigat ka. Hindi. Dahil sumusugal sila, sumusugal din ako eh. Hindi mo naman ginusto kung anong nangyayari sa'yo, kung anong kapalaran mo. Di ba? Basta laban lang. Hindi ka namin pababayaan, di ba? Sasamahan ka namin sa laban mong ito. Hindi ka namin iiwanan, okay? Pati ako tuloy naiiyak eh. Buti pa yung mga iba, kahit gano'n lang buhay nila. Araw-araw silang, kumbaga, para bang wala naman tayo sa tubig, para bang naglalayag tayo kung saan ang papunta ng hangin ba. Para bang gano'n. Pero sa amin, yun na nga, naggaganon nga din kami. Ngunit may umihilang pababa. Kahit hindi ka naman kailangan mo yung pang-araw-araw lang, ayos na eh. Wala eh, lalo kang nahihilang pababa eh. Sinusugal ka eh. Sinusubasta ka ba? Basta wag kang mawala ng pag-asa. Hindi habang panahon ganyan. Kahit ang hirap ng buhay, hindi masabi. Parang ang bigat ng bigas. Pero masaya ka ba na nakilala ka ng Team Daddy Frankie? Ewan ko, hindi ko alam. Ano ba talaga ang pinakagusto mong mangyari? O may hiling ka ba? Baka sakali matulungan ka namin. Wala naman akong hinihiling eh. Anong gusto mo sa buhay? Wala. Tulad ng ganito, nandito ko, di sana ganun din sa bahay namin. Kaso, ewan ko nga ba, para bang lagi na lang yung ulo ko dun, nakasugal, nakataya yung ulo ko. So, ibig sabihin, pag nandoon ka sa bahay mo, parang mabigat. Parang mas mabigat pa ata dito eh. Ay, bakit? Bakit naman? Masaya dito. Diba? Dito. Nandito si Bandam, pwede kayong sumayaw. Nandito si Ate Peli, masarap magluto. Kahit ganun lang yung tulad ng mga niluluto ni Ate Peli. Ganun din yun sa bahay. Gusto ko yung mga ganun. Kahit yan, itlog at saka tuyo, di ba? Tapos yung mga gulay. Kahit hindi na kami magkarne, hindi ko naman inaano yun eh. Oo. Kahit bihira lang ng pabiskit-biskit. Bumibili ka din namin sa tindahan ng mga mantika, bitsin, tuyo, mga ganun. Ayan mga tinida, para makalimutan mo na yung problema. Pag Kasi kumpleto na kahit yung... naman hindi ka kailangan mong pumunta ng bayan, mga ganun. Kasi may tindahan din naman, para bumalik ako na, nalaglag na nga ako. Bumalik na naman uli ako na mahuhulog na naman. Kaya paano ko masasabi yung hirap ng buhay namin? Kumbaga hindi pa kontento.
Tsaka mo naiwasan mo yan, may makapatinggit mo yan, makakaibig ka. Tapos ba ng kilos mo, tinatablan to, ng pisalyun mo. Ang bigat ng bigas. Tignan mo nga, gumaling na nga yung mga sugat-sugat ko nga. Unti na. Di ba dati, sugat-sugat yan. Hanggang dito rin. Magaling na. Jara. Oh, magaling na. Very good. Ayan, Tapos yung dito din sa leg ko. tiwala ka lang kay God. Ha? Lilipas din yung problema na yan. Hindi habang buhay, mabigat ang binubuhat natin. Di ba? Malalagpasan din natin yan. Ganyan din ako nung bata pa ako. Nagtatanong nga sa sarili ko at umiiyak. Bakit ganon yung pinagdadaanan ko? Pero napagtantot na isip ko na may hangganan pala ang lahat. Hanggat hindi tayo sumusuko, hanggat tayo kumakapit at nananalig kay God, bibigay at bibigay niya yung mga pangarap natin. Bibigay niya yung mga gusto natin. Huwag lang mawala ng pag-asa, di ba? Okay? Huwag ka na umiyak. Aga-agay, pinapaiyak mo kami. Ha? May umaga na parang wala ng pag-asa. At gabi di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na